Nung college ako, tahimik lang talaga ako, tipong hindi pinapansin at walang masyadong kaibigan. Hindi ako yung tipo na palaban o maingay, tahimik lang sa isang sulok, parang wala lang sa mundo. Pero sa likod ng katahimikan ko, andun yung lungkot at frustration. Lagi akong niloloko, sinisigawan ng weirdo, pinagtatawanan dahil sa salamin ko, parang lahat ng galaw ko ay mali para sa kanila. Habang tumatawa sila, ako naman, tinatago ko yung galit, yung tipong gusto mo na lang silang patigilin, kahit sa madilim na paraan. Pero hindi ko ginawa yon, hindi ako naging bayolente, hindi ako sumigaw pabalik. Sa halip, tahimik kong nilunok lahat ng pait, pero sa loob ko, may nabubuo. Isang desisyon, hindi para umiyak, kundi para gumanti. Hindi sa pisikal na paraan, kundi sa mas matalino at mas malupit na paraan. Isang araw habang nag-i-scroll ako sa YouTube, may nakita akong video na kakaiba. Hindi siya tungkol sa motivation o good vibes, kundi tungkol sa dark psychology. Yung mga teknik na ginagamit ng mga tao para kontrolin ang iba. Tahimik pero matindi ang tama. Doon ko na-realize, hindi ko kailangang makipag-away sa kanila. Ang kailangan ko lang ay matutong gamitin yung utak nila laban sa kanila. Kung hindi ko sila kayang talunin sa lakas, babasagin ko sila sa utak. Hindi ako lalaban sa paraang alam nila, kundi sa paraang hindi nila inaasahan. Simula nung napanood ko yung video tungkol sa dark psychology, parang may bumukas na pinto sa isipan ko. Hindi ako naging masaya sa ideya ng paghihiganti, pero hindi ko rin matanggap na habang buhay na lang akong aapihin. Kaya sinubukan ko yung mga teknik. Sa loob lang ng isang linggo, nag-iba yung takbo ng mga bagay. Yung mga dati kong bully, bigla na lang natatahimik pag dumarating ako. Hindi na ako yung tahimik na hindi pinapansin, naging ako yung pinapakinggan, at minsan, yung kinatatakutan. Hindi sila natakot dahil naging bayolente ako. Natakot sila kasi hindi na nila ako mabasa. Hindi nila alam kung kailan ako tatahimik, kung kailan ako magsasalita, o kung kailan ako titigil lang at titingin sa kanila ng walang emosyon. Yun yung nakakapraning para sa kanila. Hanggang sa dumating yung punto na parang ako na yung sentro ng grupo. Bago sila gumawa ng kahit anong move, titingin muna sila sa akin. Parang hinihintay nila ang approval ko. Parang naging leader ako ng isang kulto, pero hindi para abusuhin sila. Ginamit ko yung impluensyang yun para protektahan yung mga kagaya ko dati. Yung mga tahimik lang, yung laging binabalewala, sinigurado kong hindi na sila gagalawin ng kahit sino. Doon ko naintindihan, minsan kailangan mong maging halimaw para pigilan ang mga halimaw. Kaya ngayon, gusto kong ituro sa'yo kung paano ko nagawa to. 4 lang to, simpleng teknik na kahit bata, kaya nang gawin. Pero sa dulo ng video na to, may isa akong ibabahagi na sobrang delikado. At kung hindi mo gagamitin ng tama, pwedeng may masira. Number 1. Kill the noise. Kung gusto mong kontrolin ang ibang tao, kailangan mo munang matutong kontrolin ang sarili mong isipan. Madaling sakupin ang ibang tao, pero kung utak mo mismo ang alipin ng damdamin at tukso, wala kang panalo. Diyan pa lang, talo ka na. Sa totoo lang, akala mo hawak mo ang araw mo, pero hindi. Araw yan ng distractions mo, ng cravings mo, ng dopamine hits na akala mo kasiyahan pero unti-unting kumakain sa'yo. Scroll ka ng scroll, click ka ng click, pero wala ka talagang direksyon. Tanungin mo sarili mo ng totoo, lalaki ka ba talaga kung bawat emosyon mo ay parang switch na hindi mo makontrol? Pag may nainis sa'yo, sumasabog ka. Pag may nadinig kang mabigat, apektado ka agad. Hindi utak ang gumagana, puso agad ang nauuna. Kailan ka huling nagdesisyon na hindi dahil galit ka o malungkot ka, kundi dahil pinag-isipan mo talaga? Karamihan sa atin, gumagawa ng desisyon habang mataas ang emosyon. At doon nagsisimula ang mga maling hakbang kasi hindi pinag-aralan, basta na lang sinunod ang damdamin. Kaya ito ang una mong kailangang gawin, patayin ang ingay. Lahat ng bagay na nagpapagulo sa isip mo, kailangan mong i-silent. Mga notifications, mga toxic na kaibigan, pati na rin yung mga babae sa Instagram na panay pa-flex. Lahat yan, distractions lang. Ito ang daily exercise mo. Tuwing may nararamdaman kang trigger, isulat mo agad kung ano yon. Kasi pag naisulat mo, nababawasan agad ang bigat. Tapos, bago ka gumawa ng kahit anong desisyon, tanungin mo sarili mo kung nakita mo ba talaga yung buong picture. Alisin mo yung stimulus na nag-uudyok sa'yo para umaksyon agad. Minsan ang solusyon, hindi dagdag effort, kundi pagbawas ng tukso. Maging intentional ka sa galaw mo, huwag laging react, dahil kapag ikaw ang may kontrol sa sarili mo, saka ka lang magkakaroon ng tunay na lakas. Number 2, be unpredictable. Kung may isang bagay na nagpapahina sa tao, yun yung pagiging predictable. Ibig sabihin, alam na ng lahat kung paano ka gagalaw, kung kailan ka magagalit, at kung ano ang susunod mong sasabihin. Kapag ganun ka, madali kang talunin. Alam mo ba kung gaano kalakas ang epekto ng pagiging predictable? Kahit gaano ka pa kalakas, kapag kaya kang basahin ang kalaban mo, tapos na ang laban. Kasi ang totoong laban, hindi sa lakas ng suntok, kundi sa bigat ng hindi inaasahang galaw.
Tuwing may nangbubuli sa'yo noon, anong ginagawa mo? Nagpapaliwanag, umiiyak, or nakikipagsigawan pabalik? Lahat yan, inaasahan na nila. Alam na nila ang script mo. Kaya wala kang kontrol, kasi ikaw ang laging nag-a-adjust sa kanila, hindi sila ang nag-a-adjust sa'yo. Pero anong mangyayari kung baliktarin mo lahat? Kapag inaasar ka, ngumiti ka. Kapag inaaway ka, manahimik ka. Kapag inaabangan ka sa kanto, daanin mo sa isang simpleng lakad palayo, parang wala lang. Bigla silang matatahimik kasi hindi na nila alam kung anong klaseng laban yung hinaharap nila. Imagine mo to, nasa loob ka ng steel cage kasama ang isang dambuhalang gorilla. Nakakatakot, di ba? Pero isipin mong kaya mong hulaan lahat ng galaw niya. Hindi ka natatakot kasi kontrolado mo ang laban. Ganon din sa tunay na buhay. Pag predictable ka, wala ka ng lamang. Kaya eto ang daily exercise mo. Sa unang araw mo, gawin mo ang kabaliktaran ng usual mong ginagawa. Kung tahimik ka, magsalita ka. Kung palaban ka, ngumiti ka lang. Maging unpredictable sa simpleng bagay. Kasi doon nagsisimula ang gulo sa isip ng kalaban mo. Kapag may nag-insulto sa'yo, huwag agad sumagot. Hayaan mong maghintay sila. Delay mo ang reaction mo, sa papuri man o panglalait. Kasi sa delay na yan, nagsisimula ang pagdududa nila. At pag nagduda sila, ikaw na ang may hawak ng kontrol. Pero may mas madilim pang gamit to. Pwede mong gawing bait ang pagiging predictable. Magpakita ka ng pattern, paulit-ulit, hanggang sa maniwala silang kilala ka na nila. Pero sa likod nun, ikaw pala yung umaaligid na leon na naghihintay ng tamang oras. Number 3. Use silence as a weapon. Alam mo kung ano talaga ang kinatatakutan ng karamihan? Hindi sigaw, hindi suntok, hindi sermon kundi katahimikan. Oo, yung simpleng pananahimik lang, pero may bigat. Dahil sa katahimikan, doon pumapasok ang takot, ang duda, at ang kabaliwan. Naalala ko nung college, tinawag ako sa harap para sagutin ang tanong sa whiteboard. Tumigil ako ng 3 segundo bago sumagot, at lahat ng kaklase ko, nagtawanan agad. Akala nila hindi ko alam. Pero pagkatapos ng count ko, binigla ko sila sa sagot. Pagkasabi ko ng sagot, tumahimik ang buong klase, parang may sumabog na granada ng respeto. Lahat sila, natameme. Doon ko na-realize, hindi pala lakas ng boses ang basihan ng respeto. Minsan, yung pinakatahimik, yun ang pinakadelikado. Kasi ang salita, naglalabas ng sobrang impormasyon, pero ang katahimikan, nagtatago ng misteryo. Kaya takot na takot ang iba kapag tahimik ka lang. Hindi nila alam kung galit ka ba, o kalmado ka lang, o may pinaplano kang mas matindi. Habang sila, puro daldal para punan ng awkward silence, ikaw naman tahimik pero nag-o-observe. Nakikinig ka sa bawat galaw, bawat tono ng boses, bawat micro-expression nila. Parang may mata ka sa likod ng isipan mo. At ang nakakatawa, iniisip nila na ikaw ang weird. Pero sa totoo lang, sa tuwing ginagamit mo ang calculated silence, ikaw ang may hawak ng frame. Hindi mo kailangang magyabang. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Yung mga tahimik mong sandali, yun ang nagpapalakas sa presensya mo. Kaya ito ang 3-step exercise mo. Una, gamitin ang 3-second rule. Bago ka sumagot o magsalita, hintayin mo ng 3 segundo. Pangalawa, minimal replies lang. Sagot ka ng oo, hindi, ewan. Tapos tigil, huwag mong ipaliwanag masyado. Pangatlo, gamitin mo ang cliffhanger technique. Magsimula kang magsalita, tapos bigla mong itigil sa gitna. Hayaan mong bitinin sila. Kasi habang sila ay sabik sa sagot, ikaw ay relax lang. At dyan mo sila sinasakop, hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Number 4, real gaslighting. Ito na yung pinakadelikado sa lahat ng technique na ibabahagi ko. Gaslighting. Hindi ito yung meme version na puro buzzword lang. Hindi ito yung madalas mong marinig sa TikTok. Ito yung totoong dark psychology na kayang sirain ang isip ng kahit sinong tao. Alam mo ba kung saan nanggaling ang salitang gaslighting? Sa isang lumang pelikula noong 1944. Yung lalaki, gusto niyang palabasing baliw ang asawa niya. Basta gabi, binabawasan niya ang liwanag ng ilaw, binabasag ang mga gamit, tapos kinabukasan, itatanggi niya ang lahat. Araw-araw, inuulit niya yon, hanggang sa dumating yung punto na ang babae mismo, nagdududa na sa sarili niya. Iniisip niya, baka nga nababaliw na siya, hanggang sa tuluyan na siyang bumigay. Doon ko na-realize kung gaano ka-powerful ang paulit-ulit na pagbaluktot ng realidad. Kaya dapat mong tandaan, hindi ito laruan, hindi ito para sa trip lang. Kapag ginamit mo to, siguraduhin mong kaya mong panindigan. Kasi pwedeng masira ang isang tao, kaya ginagamit lang to sa sobrang limitadong pagkakataon kung talagang kailangan. Ngayon, paano nga ba ito ginagawa? Una, kailangan mong buuin ng tiwala. Dapat maging sandalan ka muna nila. Yung tipong sayo sila lalapit pag down sila, pag gulo ang mundo nila. Papaniwalain mo silang ikaw ang ligtas nilang space. Kapag nakakuha ka na ng tiwala, dyan mo unti-unting sisirain ang loob nila. Sasabihin mong matalino sila, pero sabay tanong ng, pero hindi ba parang nag-o-overthink ka? Magdududa na sila sa sarili nila, pero aasa pa rin sa'yo para sa guidance.
Bigyan mo sila ng mga ideya, pero huwag mong ibigay lahat. Yung tipong may kulang palagi, kaya babalik sila sa'yo para makumpleto. Tinutulungan mo sila, pero hindi mo sila ginagamot. Inaalagaan mo ang sugat, pero hindi mo pinagagaling. At ang pinaka-importante, gawin mo itong cycle. Sabihan mo sila ng, ikaw lang ang nakakaintindi sa sarili mo. Pero sabay dagdag ng, pero sure ka ba talaga? Unti-unti silang kakapit sa'yo kasi parang ikaw lang ang nagbibigay ng linaw sa gulo nila. Ito ang 3-step na technique para dito. Una, lumikha ng uncertainty gap. Magtanong ka ng, sigurado ka ba? Paano kung hindi yan gumana? Pangalawa, magbigay ka lang ng 20% ng kaalaman. Para sa'yo pa rin sila babalik. At panghuli, kilalanin mo muna sila. Sabihin mong, matalino ka eh. Tapos dugtungan ng, pero nung nakaraan, parang mali ang naging choice mo. Doon sila mababali. At pag nagsimula na silang hanapin ang validation mo, doon mo na sila tuluyang hawak. Pero tandaan mo to, kahit pagsamahin mo lahat ng taktikang to, may isang bagay na mas matindi pa. At yun ang hindi nila mapapansin, pero palaging gumagana, ang sining ng tahimik na pagmamasid. Kahit pagsamahin mo ang lahat ng teknik na to, control ng sarili, unpredictability, silence, at gaslighting. Kung hindi mo alam kung kailan at kanino gagamitin, sayang lang. Kaya may isang bagay na dapat laging nauuna sa lahat ng yan, pagmamasid. Ang sining ng obserbasyon, yung kakayahang mapansin ang hindi sinasabi, marinig ang tono sa likod ng salita, at makita ang galaw kahit walang kilos. Dito nagsisimula ang tunay na psychological dominance, hindi sa galaw kundi sa basa ng galaw ng iba. Hindi ito flashy, hindi ito exciting sa umpisa, pero ito ang nagpapatalas ng lahat ng ibang skill. Dahil kung marunong kang manood bago kumilos, laging tama ang timing mo, laging may weight ang bawat galaw, parang sniper, isang tira lang, pero eksakto. Kaya bago mo pagamitin ang alinman sa 4 na teknik, tahimik ka munang magmasid. Alamin mo kung sino ang madaling mabasag, sino ang reactive, sino ang mahina sa papuri o sa tingin lang, kasi sa observation pa lang, panalo ka na. At kung aabot ka sa ganitong level, hindi ka lang magiging delikado, magiging invisible ka, hindi ka na nila mararamdaman, pero naroon ka na. At sa oras na kumilos ka, huli na ang lahat. Kung umabot ka sa part na to, ibig sabihin may nakita kang halaga sa mga binahagi ko. Pero tandaan mo, ang kaalaman na hindi ginagamit, basura lang yan. Gamitin mo to ng may disiplina, hindi para manggulo, kundi para hindi ka na magulo ng kahit sino. Kung may natutunan ka, i-like mo tong video, at kung gusto mong mas lumalim pa sa mundo ng dark psychology, i-subscribe mo na tong channel na to. Dahil sa susunod, hindi lang tactics ang ituturo ko, kundi kung paano kontrolin ang buong frame ng kahit anong sitwasyon. At tandaan mo to, sa panahon ngayon, hindi na pwedeng maging mabait lang, kailangan mong maging mabait na may ngipin. Dahil pag wala kang edge, ikaw ang magiging prey, at ayokong isa ka sa kanila.